po natin itong mapabilis po natin yung ating pagtingin sa aklat ng Genesis. And then so we can go on to other books of the Bible. So for today's lesson, ay titingnan po natin yung nasa Genesis chapter 18, which is sa heading po ng NIV at saka sa New King James Version ay nakalagay po doon is the Son of Promise. Pero ito po ay aking nireword, ginawa po the promise of a son to Abraham. Okay. So bago po yan, isang mabilisang balik-tanaw doon po sa ating previous lessons, no? Para atin pong masundan ng mabuti. Sa Genesis 15, ito po yung pagbigay talaga ng pag-ipagtipan talaga ng Panginoon kay Abraham. So God reassured Abram, ang pangalan po niya, Abram pa. Mamaya po, pagdating po natin sa mga later chapter, makikita po natin doon na pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan. So God reassured Abram that He will make him into a great nation. And Abram believed God, and it was credited to him as righteousness. Sabi po doon sa Genesis 15 verse 6. And in that same chapter, God made a covenant with Abram that He will give the land of Canaan to his descendants. If you remember, ito po yung may ritual, no? Kumuha si Abram ng mga hayop at hinati, pinagtabi-tabing ganun at dumaan sa gitna ng ang Panginoon. Sapagkat nakatulog si Abram ang Panginoon lamang dumaan doon. And then, chapter 16, not much is going on sa chapter 16. Ito po yung binigay ni Sarah yung kanyang alipin na si Hagar kay Abraham para magkaroon ng anak. Si Abraham. At nagkaroon nga sila ng anak ni Hagar. At ang pinangalan ay si Ismael. Kaya lang po, ito po ay, siyempre hindi po ito yung ipinangako sapagkat hindi naman ito galing kay Sarah. So now, last Sunday also, we look at Genesis chapter 17. Ang unang verse po doon sa Genesis chapter 17 is God appeared to Abraham and reminded him of his covenant with him. So si Abraham po ay nakatira dito. Remember mga kapatid, naghati po sila, di ba, ng lupain. Dito kay Abraham, dito naman kay Lot. So dito po nakatira si Abraham sa Hebron, no? Sa mga kakahuyan ni Mamre. If you will read the account of Genesis. And also, one of the highlights of chapter 17 is God instituted circumcision as a sign of this covenant with Abraham. Ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham. Kaya nga sabi po niya dyan sa covenant na yan, lahat ng lalaki ay tutuliin, maging yung kanyang mga alipin, mga part ng kanyang household, tutuliin. Kaya dyan po nag-umpisa yung kostumbre ng Israel hanggang sa panahon natin ngayon na yung batang lalaki kapag pinapanganak, 8 days old, tinutulin na nila. Sapagkat yan po ang nasusulat sa Genesis chapter 17. When God instituted circumcision as a sign of the covenant. And
also, one of the highlights of chapter 17, ito na nga po yung pinalitan yung pangalan ni Abram. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka natatawagin Abram. Ang pangalan mo na ngayon ay Abraham. Na ang ibig sabihin, father of many nations. And not only Abram, but also Sarai, pinalitan din yung kanyang pangalan. Ginawa na siya from Sarai, ginawa na Sarah. Which means, mother of all nations. Or of many nations. So, yan po yung ating napag-aralan ng nakaraan. And now, we are in Genesis chapter 18. Sa chapter 18 na po tayo mga kapatid. Sa chapter 18 po, in the first verses of this chapter, ay tinawag ng Diyos or nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Now, if you are following, no? Kung inyong sinusundan itong ating pag-aaral at kayo po ay nagbabasa, makailang beses pong binanggit dyan dito since Genesis chapter 12, makailang beses pong binanggit dyan yung ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham. Ang Panginoon ay God appeared to Abraham in a vision sa isang pangitain. Nagpakita sa kanya physically. No? Kinausap siya ng Diyos. So, this is just one of the event or incident wherein God appeared and talked to Abraham. At ayon po sa talata, 3 lalaki ang nagpakita sa kanya. So, kung makita niyo po dyan sa picture, this might be Abraham. At ito po yung 3 lalaki. Now, sabi po ng mga ibang mga eskola, yung 2 ay anghel, yung isa ang Panginoon o ang Diyos. Sapagkat pag-itak mo later on dito sa mga, as you go through this chapter 18, yung 2 nauna na, habang yung isa na iwan at nakipag-usap kay Abraham. At nakipag-bargain si Abraham doon sa nahuli, which is God. So, in this instance, God reassured. Remember, take note the word reassured. Kasi sa last chapter, chapter 17, sinabihan na siya ng Diyos na siya ay magkakaanak. No? God reassured Abraham that at the same time next year, Sarah will give birth to a son. So, ito po nangyari. Po ni Abraham. At si Sarah po, since siya po ay mas bata ng 10 taon, ang edad po niya is 89. So, ibig sabihin, kung next year, same time next year, ang siya magkakaanak, si Abraham is 100, si Sarah is 90. Okay? So, yan po ang sinasabi ng talata. Sabi dyan, verse 10, I will surely, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating, at narito si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. So si Sarah po ay nakikinig, nagmamarites. No? Nandun sa may, habang nag-usap po yung nandun siya nagtatago sa may pintuan ng tolda. At kanyang narinig yung usapan. And the text says, verse 11, si Abraham at si Sarah ay matatanda na. Pero inyo po mga kapatid, sabi po dyan, at lipas na sa panahon at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Sa English po, Sarah was past the age of childbearing. Kasi po, 89 years old. Diba? 89 years old. Wala na.
kahit sabihin po natin na malulusog naman sila ng mga time na yon, wala pa masyadong pollution, wala pa masyadong chemical kinakain po nila. Siguro ang childbearing age ng babae, assumption ko lang po ito. Sa ngayon, 40, may mga nanganganak pa ng 45. Pero assisted na po yun, saka may mga complications. Siguro, kung sa panahon nila, sabihin mo 50, no? Yung pinaka-maximum ng childbearing age. Eh kung 50 yun, kahit sabihin mo pang 60, eh 89 na age. Kaya nga, siya ay natawa. Verse 12, sabi ng talata, at nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, patanda na rin pati ng Panginoon. Pati yung asawa ko kasi ang tawag po nila sa mga ano nila is Panginoon, Master, sa kanilang mga asawang lalaki. 89 years old na ako, yung asawa ko si Abraham, 99. Magkakaanak pa ba kami? Will I now have this pleasure? At saka wala na din. Yung edad po nila, yun bang yung sexual pleasure between husband and wife, wala na din po. Kasi masyado nang advance yung kanilang edad. So, then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am? Verse 14, ito po, is anything too hard for you? Yun po yung katanungan. May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sabi ng Diyos kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Meron bang imposible sa Panginoon? Ito po, minsan, naririnig ko, ginagamit ko na wala nang imposible sa Panginoon. But, remember, Abraham and Sarah is the exception. Special sila kasi sa kanila manggagaling yung seed ng Kristo na magdadala ng salvation. Kaya kahit imposible na para kay Abraham at kay Sarah na magkaroon ng anak, ginawa ng Panginoon ng paraan. May pangako. So, pinagkaila pa nga ni Sarah dyan Sabi niya hindi naman ako tumawa. Sinabi ng Panginoon, hindi, tumawa ka. So, as we go on in chapter 18, eto na, umalis na yung tatlong lalaki. So nauna yung dalawa at yung isa ay naiwan at sinabing nung naiwan, which is technically this is God, this is the Lord, ipagkakait ko ba o ipagkakaila ko ba kay Abraham? Sabi ko diyan, sabi ko nga baka ma-misquote ko po. Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dahil si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat siya ay aking kinilala. Now, notice this mga kapatid. Ito po yung why Abraham is special. Because God has chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Pinili talaga siya ng Panginoon for this special purpose. Na siya ay maging isang malaking bansa
At sabi po dyan, all nations on earth will be blessed through him. Isa po itong malaki ang pag-aaral kung atin pong titingnan. That ito po ay na-fulfill sa New Testament sa pagdating ng ating Panginoon. So, ito na po yung sumunod na usapan ni Abraham at ng Panginoon. Abraham. Sabi ng Panginoon, in verse 20, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomorra ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalalim. Ako'y bababa at titingnan ko kung ginawangan ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin. At kung hindi, ay aking malalaman. And the men turned their faces from there and went toward Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. So yung dalawa, nauna na, pero yung isa na iwan. At dito po nagkaroon ng negotiation. Negotiation. At sinabi ni Abraham sa Panginoon, Panginoon, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kasi sabi ng Panginoon, lilipulin niya yung syudad ng Sodom and Gomorrah. Kaya sabi ni Abraham, kung lilipulin mo yung syudad na yan, madadamay pati yung mga matutuwid, mga mabubuti. Kaya nakipag-bargain siya sa Panginoon. No? Una, sabi niya, Panginoon, halimbawa merong 50. What if there are 50 righteous people in the city? Iyo bang lilipulin? Hindi mo ba, will you not spare the place for the sake of the 50 righteous? Di mo ba patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob ni yaon? Sinabi pa niya sa kanyang dialogue with God na, will not the judge of all the earth do right? Oh. Diba? Makita po natin dito mga kapatid, yung closeness ni Abraham at ng Panginoon na nasasabi niya yung mga ganito. Di ba gagawa ng matwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, okay, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong iyon alang-alang sa kanya. So, in short, kung tuloy-tuloy niyo po ang pagbasa mga kapatid, yan po yung kanyang negotiation. Naumpisa po sa 50. Panginoon, kung mayroong 50 righteous people, ilipulin mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi. E bumaba. Panginoon, kung mayroong 45, hindi pa din. Kung mayroong 40, 30, hanggang umabot po sa 10. Sabi ng Panginoon, okay, kung mayroong 10, hindi ko lilipulin. Kaya lang mga kapatid, the sad reality, walang 10. Bakit? Ilan lang sila lumabas doon? 4 lang. Lumingon pa yung isa. So, ito na po yung judgment sa next chapter, sa Genesis chapter 19. So, pagkatapos nitong negotiation nila, after some time, mayroon nang dumating na 2 anghel sa bayan ng Sodoma. And, customary nung panahon nila na kapag mayroong panauhin, may sikta, pinapatuloy nila yan. Hugasan yung paa, pakakainin, patutuloyin po nila.
Sabi pa nga nung mga ano, no, we will spend the night in the square. Doon lang sa gitna ng bayan, doon na lang kami. Mayroong parang plaza. Doon na lang kami matutulog. Pero nag-insist po si Abraham na si Lot. Si Lot. I'm sorry, si Lot. Nag-insist po si Lot na dito na kayo matutuloy sa amin. No? At pinag-prepare nga sila ng pagkain. At sila po ay kumain. And ito na po yung sunod na pangyayari. Before they had gone to bed, matutulog na po mga kapatid, ay pansinin po ninyo ang sabi po dyan. All the men of the city. No? Ayan po. All the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. Lahat po ng lalaki. No? And they called to Lot. Lot, asan na yung bisita mo? Ilabas mo sila sa amin. Sabi po sa Tagalog, upang sila ay aming makilala. And the Hebrew word is yada, to know. But the deeper meaning of the word is to have physical contact. At ito po sa New International Version and New King James Version, yan po ang pagkakasabi. So that we can have sex with him. Pero no? As early as the time of Abraham, rampant na po yung homosexuality. And not only that, mga kapatid, ito pong sexual act between men. Diyan nga po nanggaling yung sodomy. If you look at the meaning and origin of the word sodomy, diyan po kinuha dito po sa pangyayaring ko sa biblical event. Yan po ay kinuha sa Latin term na peccatum sodomiticum, the sin of Sodom. Hindi ko na lang po i-describe kasi napakalaswa po ng it is not only a sexual relation between men, lalaki sa lalaki, kundi human and animals. Ganyan po kalubha ang kanilang kasalanan. Kung kaya gusto ng Panginoon na sila ay ipulin. Sodomy. Grievous yung kanilang kasalanan. Kaya po lumabas si Lot at sinabi na na hindi niya ibibigay. Don't do this wicked thing, sabi ni Lot. I have 2 daughters who have never slept with a man. Let me bring them to you and you can do what you like with them. Alam po ninyo, sa kustumbre po nila ng panahon na yon, kapag ikaw po ay bisita, panauhin, and pinatuloy ka, di ba ako, pinatuloy ko si Brother Sampal sa bahay ko, siya ay aking bisita. Gagawin ko po ang lahat para proteksyonan siya. Even giving my kagaya nito, pati yung kanyang anak na babae, kaya niya ibigay para proteksyonan yung kanyang bisita. Pinakain niya, ibig sabihin, pinakain niya under his protection. If you remember, doon po sa Psalms chapter 23, yung the Lord is my shepherd. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, sabi po ni King David. Ang ibig po sabihin nun, na ang Panginoon ay pinaglatag siya ng pagkain sa harap ng kanyang mga kaaway. Ibig po sabihin nun, nasa protection siya ng Panginoon sapagkat siya ay nasa poder ng Panginoon. Kaya ito pong bisita ni Lot,
Nasa poder niya yan. Poproteksyonan niya yan. Kahit ibigay pa niya yung kanyang 2 virgin na anak. Huwag lamang magalaw yung kanyang bisita. Sabi po dyan, for they have come under the protection of my roof. So, kaya nagalit po itong mga no? Itong mga taga-Sodoma. Ang sabi nila, umurong ka. Ang taong ito'y naparito upang makipamayan. O, di ba si Lot, hindi naman talaga taga doon. Nakipamayan lang siya doon sa kanila eh. At ibig niya maging hukom, ngayon ay gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila. Sige, sabi. Pinagbantaan nila si Lot. Kung hindi mo sila ilalabas yung bisita mo, gagawan ka namin ng mas lalong masama kaysa sa kanila. At kanilang pinagtutulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. So, long story short, tinila nung bisita ni Lot, si Lot paloob, at isinarado yung pintuan. And then, this angel of the Lord struck all the men of Sodom blind. Kaya kung hindi nila maano kung asa na yung pintuan. Kasi binulan sila ng at this instant ng anghel. At pagkatapos po, no? Kaya naman po, mababasa niyo naman po sa talata, they struck the men who were at the door with blindness. At sinabi ng 2 anghel, Lot, meron pa bang ibang dyan, mga son-in-law, anak na lalaki, anak na babae, or anyone else in the city who belongs to you. Ilabas mo na sila sa sunod na ito. Because we are going to destroy this place. So, nakipag-usap si Lot sa kanyang mga son-in-law. Sabi po diyan, who were pledged to marry his daughters. And, yung kanyang mga son-in-law, inaakalang siya ay nagbibiro. No? Sabi po dyan, datapwat ang akala ng kanyang mga manuga ay nagbibiro siya. So, nung mag-uumaga na, ito ay inano ng mga anghel si Lot na, sige na, umalis na kayo. Take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. At ito, nag-alangan pa Sabi po sa verse 16, datapwat siya'y nagluluwat. Ayaw pang umalis ni Lot at saka yung kanyang pamilya. Kaya ang ginawa ng 2 anghel, hinawakan yung kanilang mga kamay at hindi naman sila kinalagkat, kundi they are led out of the city. For the Lord was merciful to them. So, habang sila po ay dinala sa labas, ang instruction po sa kanila don't look back. Sabi po sa 17, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. So maliwanag po yung instruction, mga kapatid. Huwag kang lilingon para hindi ka mamatay. And many times in the Bible, there are events like this. Maalala niyo po si Usa. Ang instruction po ng Panginoon sa bansang Israel, huwag hahawakan yung Ark of the Covenant.
Marami pong instance na gano'n. Na ang tao ewan ko kung nakakalimot o talagang they are just sinusubukan siguro nila ang Panginoon. Talagang no? So yun po yung instruction. At eto, nakipag-bargain na naman si Lot. Sabi niya, mga Panginoon ko, kung tatakas kami papunta doon sa mga bundok, baka abutan kami. Merong malapit na syudad, doon na lang kami pupunta. So in short, pinayagan po sila ng anghel. So they went, instead of going to the mountains, sila po ay tumakas papunta doon po sa isang maliit na town na ang pangalan po ay Zoar. So yan po yung ito po yung Sodom and Gomorrah na part. At dito po sila tumakas papuntang Zoar. So by the time they reached Zoar, the sun had already risen over the land. Ito dyan sa verse 23. At nang magkagayon ay nagpaulan ng Panginoon sa Sodom at Gomorrah ng asupri at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At inunaw niya ang bayang Yaon. So ito na po yung nagkatotoo na yung sinabi ng ng Panginoon at ng messenger ng dalawang anghel. And verse 26, ang sabi po diyan, datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haligi. Lot's wife violated the clear instruction of God na huwag lilingon. I already did a lesson on this last year. Bakit lumingon yung asawa ni Lot? No? So, hindi ko lang po alam mga kapatid kung natatandaan pa po ninyo yung lesson natin na ito. No? So, yun nga po, Lot's wife, hindi po pinangalanan yung asawa niya. And I believe hindi naman siya ganun ka importanteng character in the sense na part siya nung history o ng pagliligtas ng Panginoon, but in the sense ng warning importante siya sapagkat naulit po doon po sa New Testament sa Luke chapter 17 if I'm not mistaken. Sabi po doon, remember Lot's wife. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Ito po yun nangyari sa asawa ni Lot. She violated the clear instruction or commandment of God not to turn back. Kaya siya po ay naging asin. So ang sunod po na pangyayari is nakatakas na po sila, nandun na po sila sa lugar ng Zoar. Pagkatapos po niyan, umalis din po sila ng Zoar and they settled in the mountains. For he was afraid to stay in Zoar. Si Lot. Kaya sila ay nanirahan sa kuweba kasama ng kanyang mga. At dito na po nangyari yung insist. Tama ba yung word na insist? In summary mga kapatid, Lot's daughters got him drunk so that they can sleep with him. Kasi ang kanilang pag-iisip is, paano na tayo ngayon? Oo, yung lahi ng ating ama, yung lahi natin, wala tayong anak. No? So, gumawa sila ng paraan. So, ang opinion ko po dito mga kapatid, isa po itong proof na yung kultura
no? Yung kultura ng Sodom ay na-impluwensyahan na itong anak ni Lot. Na-impluwensyahan. Sabi nga po doon sa New Testament, araw-araw nahahapis ang kaluluwa ni Lot dahil sa kasamaan ng kanyang kapaligiran. And because of that, Lot's daughters may have possibly been na-involved na nitong kultura ng Sodom. Kaya naisipan ko nila yung ganitong gawin na na plano. Kaya dito po natin makikita mga kapatid na hindi lang sa panahon nila, kundi sa panahon natin ngayon, yung influence ng ating community. Thank you, Sister Lita. Influence ng ating culture and community sa ating mga anak. Kaya po, sa mga magulang at saka sa mga anak, sa mga magulang, tingnan po natin yung ating mga anak. Baka nai-impluwensyahan na yan ng komunidad, ng kultura na prevalent sa time natin. Ito po, kasama niya sa bahay niya itong mga anak niya pero yung thinking, no? Ano na tayo ngayon? Wala tayong anak. Kaya nakita nilang lalaki, yung tatay lang nila. Kaya nila singko nila. Ito po, isa pa po, mga kapatid. Makikita po natin dito yung maling, yung masamang epekto ng alak. Masamang epekto ng alak. Bakit po? Si Lot, sabi nga doon sa New Testament, righteous Lot. Si Lot na matwid. Isang matwid na tao, pero nadaya siya ng alak. O hindi lang isang beses kasi naulit pa eh. Ang unang sumiping sa kanya, yung isang anak niya. Tapos nung kinento doon sa isa, magkakaanak na ako. Sige, ako naman. Naulit po, mga kapatid. 2 beses. The evil influence of alcohol. Yan po ang isang makita po natin dito sa kwento. So, yan po yung sa Genesis chapter 19. Sa Genesis chapter 20, isang mabilisang pagtingin lang po. Because ilang 40 minutes na pala ako nagsasalita. Sa Genesis chapter 20, ito naman po yung kwento ni Abraham at saka ni Abimelech. Remember, nandito po si Abraham nakatira sa dito sa Hebron. So, now Abraham moved on from there. So, nandito siya po sa Mamre. Tapos pumunta po siya ng Negev, sabi po sa talata, between Kadesh and Shur. And for a while, he stayed in Gerar. Ito po yung part ng Gerar. At sabi po doon sa verse 2, nung bago po sila pumasok dito, kinausap yan ni Abraham yung kanyang asawa na kung saan man tayo pupunta, ang pakilala natin, kapatid kita. No? Although technically mga kapatid, magkapatid talaga sila. No? Mababasa po natin yan diyan sa chapter 20. No? So, yun nga po, ang pakilala ni kapatid ko yan. Kaya, sabi nga doon sa chapter, Sister Jenny, na maganda ito kahit may edad na, napakagandang babae nito ni Sarah. Kaya nagustuhan ulit ni Abimelech. At kinuha siya.
para maging asawa. Kaya lang, hindi pa niya nagagalaw. Nag-intervene na ang Panginoon para hindi siya magalaw. Sabi niya, you are as good as dead. Because the woman you have taken in, she is a married woman. At manggagaling pa sa kanya yung binhi na magliligtas sa sangkatauhan. So, tuloy po natin. Sa verse 4, sabi po dyan, ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisiping sa kanya at nagsabi, Panginoon, papatay mo ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin? Siya'y aking kapatid. At si Sarah man ay nagsabi, siya'y aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito. O totoo naman, pakilala ni Abraham, kapatid ko siya. Pakilala naman ni Sarah, kapatid ko siya. O di libre, kaya ginawa niya na magiging asawa niya si Sarah. Sabi ng Panginoon, huwag mong galawin yun. May asawa yan. Pero ang totoo po mga kapatid, magkapatid sila. Magkapatid sila sa ama. Pero magkaiba lang sila ng ina. So, ituloy po natin. Kaya early the next morning, sabi sa verse 8, ay bumangon ng umaga, kinaumagahan at tinawag ang lahat niyang bataan at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito. At ang mga tao'y natakot na mainam. Nang magkagayoy, tinawag ni Abimelech si Abraham at kanyang sinabi, anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala laban sa iyo na dinalhan mo ako ng aking kaharian ng isang malaking kasalanan? Sapagkat ang ginawa ng Panginoon dito mga kapatid, no? Ginawang baray ng Panginoon yung lupain. No? Naging baog. Dahil dito sa ginawa ni Abimelech na kinuha si Sarah. Anong nakita mo na ginawa mo ang bagay na ito? Sabi din sa verse 10. At sinabi ni Abraham, sapagkat iniisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito. Ayan po, sa verse 11. There is no fear of God in this place. Walang takot sa Diyos ang bayang ito eh. Papatayin niyo ako kapag sinabi kong asawa ko yung magandang babae niya. Sabi ni Abraham. At saka, sabi niya sa verse 12, talagang kapatid ko siya na anak ng aking ama, datapwat hindi anak ng aking ina. Magkapatid sila sa ama. Magkaiba sila ng nanay, pero magkapatid sila sa ama. Remember, mga kapatid, baka isipin po ninyo, bakit kapatid pala, half-sister pala niya eh. Bakit niya inasawa? No? Remember, in chapter 11, before nung tawagin ng Panginoon si Abraham sa Ur, may asawa na si Abraham. At ang customary nila nung panahon na yun, sapagkat pagano pa si Abraham wala pa siya kinikilala ng Diyos. Ang sinasamba pa nila ng Diyos, yung mga Diyos-Diyosan. So kung pwede pa sa kanila na mag-asawa ng kanilang kapatid. So, ito po ang nangyari. So, si Abimelech ay kumuha ng mga tupa at mga baka, parang peace offering. No? Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, kausapin mo si Abraham at ipanalangin kanya sa akin para hindi ko itutuloy yung aking masamang balak sa iyo.
So, at nanalangin si Abraham sa Diyos, verse 17, at pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae na ano pat nagkaanak sila. Ayun po. Sapagkat sinarahang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay batak sa bahay ni Abraham. Meron po kayong katanungan mga kapatid bago tinanong na ni sila hindi nila napansin eh. Meron pong katanungan? Kung wala po, tayo po'y magpapatuloy. Tayo po'y awit ng isang hymno and then Brother Sambar will lead us with the sermon.